Executive Director Samuel Batalla, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Opo. Meron lang pong concern ang ilang pong mga officers ng mga barko, mga seamen, so to speak, na lumapit po sa aking tanggapan. At ang kanila pong reklamo na, halimbawa, 6 months po sila sa laot o to 1 year, pagbaba nila, allowed po sila ng 3 months vacation. Ang nangyari po, nauubos lang lahat yun sa pag-schooling na required po ng Marina na para doon sa tinatawag na Leadership Management Skills program. Wala naman daw problema kung kailangan niya, pero baka po daw pong gawin na lang online para hindi po makabawas sa oras nila yung pagbakasyon na imbis na kasama ng pamilya nila pupunta sila sa schooling. Yes, sir. Kasi yun po yung kailangan namin maklarify. Ano ho yung sinasabi nilang leadership and management training? Kasi currently, wala ho kaming ganong approved na training unless kung requirement po ng shipping company yan, ng manning crewing agency or ng principal po ng crewing agency for them to undergo that training to upgrade yung kanilang skills pagdating sa leadership and management, baka piniprepare na po sila for promotion, requirement po ng principal or crewing agency yan. Pero sa Marina po, actually, yan pong leadership and management, meron ng component yan dito sa curriculum natin, sa BSMT or BSMARI at sa management level course. May component na po yan. So wala ko tamang training na specific for leadership and management unless po requirement po ng company yan. So doon po, wala ko kaming control po doon kasi requirement siya ng company. Ang pagkasabi po kasi sa akin, Marina raw pong nag-uutos na mag-schooling sa mga eskwelahan na sinasabi accredited ng Marina para na doon sa leadership management skills training. So, ibig sabihin, wala po kami. Wala po kaming sir, wala po kaming instruction or utos sa ating mga training institution, accredited training institution na i-require ang mga seafarers, mga officers na kumuha ng leadership and management skills training. So, kasi po, yung ating management level course and yung curriculum, may kasama na po yan. So baka po ang ng ating mga officer, requirement po yan ng kanilang company. Okay. Kasi ang nangyari daw po, sir, each time na kapag bumaba ng barko, itong mga opisyal, mga kapatid ng barko, they have to undergo this training or schooling, so to speak, for at least 2 months. No? Siguro kung yan po ay mandato galing po sa mga manning agencies o manning companies, then pwede po siguro mag-issue ka ng memorandum circular na para naman itong mga seafarers natin magkaroon ng more time sa kanilang family, na baka pwedeng yung tinatawag na gawin natin pong hybrid, na yung theoretical part, pwede po natin siguro online. Yung practical part, yan po yung face-to-face. Baka pwedeng ganoon, sir. Sige, sir. We will, we will collaborate with, mga crewing agencies po, regarding that training para maklarify din namin. At para mapag-usapin nga po namin kung paano siya mapapadali na para sa ating mga seafarers. Sa Marina po kasi, meron na kaming policy on yung tinatawag namin na distance learning. Okay? So, meron na po kaming mga na-approve na training center na nag-o-offer ng distance learning. Ibig sabihin, kahit po sila nasa barko, nasa bahay, they can attend that. Pero very limited pa lang po yung mga training center na na-approve namin for to offer distance learning. Yan po yung sinasabi nilang, hindi po yung face-to-face, di ba? Yung online? Yes, sir. Yes, sir. Apa. O maganda po yan. Yan dapat pa-implement po, sir. Yes, sir. Apo. Actually, existing na yan, sir. Existing na po yan. Kailan lang magpa-approve ng isang training center na kung yung face-to-face nilang training ay gusto nilang i-deliver online. So, kailan nilang ipa-approve sa Marina. Okay, sige po. So, gawa lang po siguro kayo ng coordination. Siguro, investigation din po kung gaano baka totoo o baka meron lang po misunderstanding. Kasi sabi nyo, wala naman daw kayong utos tungkol dyan. Baka between the agency o manning agency
and then ito mga opisyal, baka Opo. hindi lang kakaintindihan. So why don't you investigate po, sir, and then we'll get back to you by next Yes, week sir. kung ano po yung naging Yes, sir. resolution. Yes, sir. Inquire po ako kung saan po yung nanggaling po yung ano. At sa ating mga manning agencies or crewing agencies, magpapa-inquire po ako para Sige po. makapagbigay po ako sa inyo ng input next time. Opo. Yun lang po. Sige po. Maraming salamat po, Executive Director. Maraming salamat po, sir, Senator. Apo. Maraming salamat Thank po you, sir. for this opportunity. Ang pinupuntirya ni Senator Idol Raffy Tulfo dito is yung mga ating mga opisyal na seafarers na bumabalik. They only have a limited time between deployments para mag-enjoy. Yung iba sa kanila needs to go leadership training daw para ma-update sila kasi sila nag-graduate bago dumating itong update sa curriculum. So nag-ahabol sila ng units. Pero dahil nag-ahabol sila ng units, hindi na sila nakikita ng kanilang pamilya. So I understand the concern of the senator. No? Minsan lang maka-disembark itong mga officers na to. Tapos noon, sa limited time nila, mauubos pa dahil face-to-face ang requirement. I completely agree with the senator here na kung pwede naman, kung di naman practical itong training, why not make it hybrid? Once again, very responsive sa mga pangangailangan ng ating mga seafarers, si Senator Idol Raffy Tulfo.